Magandang araw sa lahat, sa mga kapatid ko kay Kristo Jesus at sa mga Muslim na nakikinig at nanonood ngayon. Tatalakayin natin ngayon kung ang Diyos ba ng mahahanap natin sa Biblia at ang Diyos ba ni Muhammad na mahahanap natin sa Quran ay iisang Diyos kung tawagin. Ayon sa lumang kasulatan ng Biblia na mababasa natin halimbawa sa Henesis, Exodo, Levitico, mga Bilang at Deuteronomio, na mayroong isang Diyos na kinikilala ang mga naunang propeta at mga pinili ng Diyos tulad nila ni Abraham, Isaac, Jacob at pati si propeta Moses. Lahat ng mga ito ay kinikilala din sa relihiyong Islam na ayon sa katuruan ni Muhammad na dapat ang lahat ng mga Muslim ay maniniwala na ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses at maging ang Diyos ng Panginoong Jesucristo ay iisang Diyos. Iisang Diyos na maraming mga sinugo at kabilang dito si Muhammad ng Islam. At ang Diyos na ito ay kinikilala nilang si Allah ng mga Muslim. Sa katunayan, para patunayan ng mga Muslim na sila ay nabibilang at kumikilala sa Diyos ni Abraham hanggang kay Panginoong Jesucristo, ay mayroong mga talata na sa luma at bagong tipan ng Biblia na mababasa natin na pinaniniwalaan ng mga Muslim na ito ay tumutukoy sa kanilang propeta na si Muhammad. Ayon sa lumang tipan ng Biblia, daw sa Deuteronomio 18:18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At ayon naman sa bagong tipan daw ng Biblia sa Juan 16:7, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. Ang mga talatang ito ay pilit na ikinukunikta ng mga Muslim na galing sa Biblia para patunayan na ang kanilang pananampalataya ay lehitimong nag-uugat sa pananampalataya mula kay Abraham at maging hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin sa isang simpleng pang-uunawa ay maaaring iisang Diyos lang pala dapat ang pwede nating paniwalaan, kahit na ikaw ay isang Kristiyano o kahit na ikaw ay isang Muslim. Magkaiba man ang pangalan dahil tayong mga Kristiyano ay Diyos ang tawag natin sa ating mahal na Diyos, samantalang sa mga Muslim naman ay Allah. Ngunit, batid sa kalaman ng lahat na ang dalawang relihiyong ito ay kailanman ay hindi pwedeng magkasundo dahil hindi pwede ang dalawang ito ay maging tama bawat ipinapahayag nila tungkol sa isang tunay na Diyos. Mayroong isang dito ang hindi makatotohanan at panlilin lang lamang dahil sobrang magkaiba ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng mga Muslim na si Allah. Dahil ayon na nga kay Mateo 24:24 na mayroong isang bulaang propeta na darating pagkatapos kay Panginoong Jesucristo upang linlangin ang karamihan. Kaya kung bakit hindi sila pwedeng maging tama ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng Quran dahil una, ang Diyos sa Biblia ay mayroong isang anak. Ayon kay Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang anak na ito ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Mateo 16:16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Samantalang para sa mga Muslim, ayon kay Muhammad, ang kanilang Diyos na si Allah ay hindi kailanman nagkaanak. Quran 112:1-4. Ipagbadya o Muhammad, siya si Allah, ang tangi at nag-iisa, ang walang hanggan
ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan, ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Datapwat siya ay hindi kumakain o umiinom. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak, at walang anumang sa kanya ay makakatulad. Pangalawa, ang Diyos ng Biblia ay naaayon sa tatlong persona: Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Samantalang, ayon kay Muhammad, sa Quran 5:73, katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ay isa sa tatlo sa Trinidad. Datapwat wala ng ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. Alalaong baga, wala nang iba pang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit ang mantil na may pagkain na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. Pangatlo at pang-apat ay ang Diyos sa Biblia ay maaaring magiging ama nating lahat, espiritual, at tayo ay magiging mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan kay Panginoong Hesukristo. Kung paano natin nagiging ama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo sa atin na sa tuwing tayo ay manalangin, ay dapat kikilalanin natin siya bilang Ama. Mateo 6:9-13. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman, siya nawa. At kung paano tayo nagiging anak na lalaki at babae ng mahal na Diyos sa pamamagitan kay Panginoong Hesukristo, ay mababasa natin sa mga taga-Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayon naman sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa Kanyang pangalan. Samantalang sa mga Muslim, ay labag ang lahat ng mga ito ayon sa katuruan ni Muhammad, dahil kailanman ang Diyos nila na si Allah ay hindi nagkaanak. Quran 112:3. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At ayon din kay Muhammad, walang anak ang Diyos nila na si Allah. Ngunit meron itong mga alipin, kung saan kasama dito ang Panginoong Hesukristo. Quran 39:10. Ipagbadya o Muhammad, o kayo ng aking mga alipin na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, pangambahan ang inyong Panginoon at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, kabutihan sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito. At ang kalupaan ni Allah ay malawak, kaya kung kayo ay hindi makasamba kay Allah sa isang puok, kung gayon ay lumipat sa iba, sila lamang na matiyatyaga ang tatanggap ng ganap ng kanilang gantimpala na hindi masusukat. Ayon naman sa Quran 19:30, siya, Jesus, ay nagpahayag, katotohanang ako ay isang alipin ni Allah,
Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. Ngayon, masasabi pa rin ba natin na iisang Diyos lang ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ni Muhammad na ginagawa niya na mababasa natin sa Quran? Dahil kailanman ang Diyos ng Biblia ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin kahit sa panahon ni Propeta Abraham at maging sa panahon ng Panginoong Hesukristo, kung saan tayo ay kinikilala ng mahal na Diyos bilang mga anak sa pamamagitan kay Panginoong Hesukristo. Kaya kailanman ay hindi magiging isang Diyos ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ni Muhammad, dahil maraming patunay na ang Diyos ni Muhammad ay hindi ang Diyos ni Abraham, Jacob, Isaac, Moses, at maging kay Panginoong Hesukristo.